Ayan, what's up mga katunay? Siyempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na papanoorin natin ngayon. At siyempre, ito, yung papanoorin natin, si Kong Marcoleta. Ayan, nagsalita na. Ipinaliwanag ang confidential funds na naging sanhi ng tensyon sa budget hearing ng OVP. Ayan ha, bine-lecturean kayo ngayon ni Kong Marcoleta. Nagsalita na. About si Kong Marcoleta talaga is talagang nakikita natin talaga is napaka-straight na tao at magaling talagang magpaliwanag. 'Di ba? Magaling siyang magpaliwanag ng mga bagay-bagay sa mga nangyayari ngayon. No? Sayang hindi to tumakbong senador, 'di ba? Parang umatras siya sa pagiging senador, 'di ba? Pero eto, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na ito. No? Lektura na. Pasok. Kung titingnan mo kasi, ito yung pinakamataas at pangalawang pinakamataas na pangulo ng na opisyal ng bansa. Yung karapat-dapat na paggalang at pagtitiwala na ibibigay mo sa kanila, dapat nandun eh. Tama 'yon. 'Di ba? Pangalawang pangulo ng bansa natin yan. 'Di ba? Dapat hindi niya nararanasan yung mga ganyan. Kung ano yung binibigay niyong pagtitiwala sa ating Pangulo, dapat ganun din ang binibigay niyong respeto sa kanya. Diba kaso hindi ganun ang nangyayari? Nagiging personal sa inyo dahil galit kayo sa mga Duterte since day one. Diba? Lahat kayo pinagtutulong-tulungan nyo dahil sa natatakot kayo na ayaw nyong makabalik ang mga Duterte sa kanilang mga posisyon. Masyadong nagiging personal na yung laban. No? Dapat nakasangkot yung pagtitiwala na yun. Vice President. Pagtatatanungin mo tungkol sa confidential fund na wala na nga. Nandun na nga sa pangangalaga ng COA yan. Kung nasaan man niya pinagtatalunan na inaanal. Diba? Nililinaw na ni Kong Marcoleta. Yung confidential fund is hindi nyo na dapat pinag-uusapan, bakit ibinabalik nyo pa palagi? Yun ang nakakainis kasi. Pinagkatiwala na nga naman sa COA. Bakit hindi nyo na lang hintayin yung resultang ilalabas ng COA? Bakit si VP Sara pa ang kailangang magsalita? Okay lang sana kung hindi inaayos yun, kung wala ilalabas ang COA. Kulitin nyo siya ng kulitin. Diba? Kasi ang tingin nyo sa kanya, ay, napaka-kurap nitong babaeng to. Kailangan, ganito, ganyan. Kurap yan. Kurap sa paningin namin yan. Diba? Sa paningin nyo lang. Doon lang. Sa paningin nyo, masama siya. Pero sa taong bayan, ang paningin ng taong bayan sa inyo, kayo ang nagiging masama, hindi siya. Okay lang sana kung nakikita ng mga taong bayan na kung nakikinig sila, di ba, nanonood sila. Sinasabi nyo kay VP Sara, ganito, kurap ka, ganto ka. Ganto, parang dinidiretso. Hindi. O saan napunta yung pondo na inaano mo, ganyan, ganyan. Tapos yung nakikinig na tao o nanonood, naku, si VP Sara pala, ganyan. Sana ba kung ganun ang nagiging resulta eh? Kaso nga hindi ganun ang nagiging tingin ng tao kay VP Sara. 'Di ba? Bawat ginagawa niyong ganyan is walang nagiging epekto sa taong bayan. 'Di ba? Hindi sila naaapektuhan sa ginagawa niyo kay VP Sara. Hindi nagbabago yung pagtingin nila kay VP Sara. Nandudoon pa rin yung pagtingin nila at lalong lumalaki ang pagtingin nila kay VP Sara. Diba? Nasasayang lang yung effort nyo kung anuman ang ginagawa nyong plano or what o anuman para siya ihilahin pababa o pabagsakin is nasasayang lang lahat. Diba? Sinasayang nyo lang ang oras ni VP Sara, sinasayang nyo lang ang oras nyo, sinasayang nyo lang ang panahon nyo. Diba? Sinasayang nyo lang. Imbis na ang panahon nyo ay ituon nyo sa taong bayan at tumulong kayo sa kanilang lahat, ipakita nyo na karapat-dapat kayo sa inyong mga posisyon, eto pa ang ginagawa ninyo. Sinasayang nyo lang aksayado sa oras. Diba? Ngayon, dito pa rin tayo. Ang pagsulong ng bansa. Ang isipin mo. Kong Marcoleta,
You're the best. Si Mr. Real Talker. Sobrang masaya ako mga Lods na nung nag-split ang Uniteam, nakita ko na si Congressman Marcoleta ay dun sa mga Duterte. I'm very happy. Ayun yan si Kong Marcoleta ang nakikitaan natin ng pagiging transparent talaga. 'Di ba? Alam niya kung sino ang tama, kung sino ang may katwiran, yun ang pinaglalaban niya. Hindi katulad ng iba na nakikitaan na nila ng mali pero kinakampihan pa. Etong si Kong Marcoleta talagang maganda to is talagang mapasok sa pagiging senador, kahit nga vice president Pit na pit kay Kong Marcoleta kasi kailangan natin ng ganyang klaseng tao, ganyang klaseng politiko na makakasama natin. 'Di ba? Yan yung dapat na pagkatiwalaan. Hindi sa ini-endorso ko si Kong Marcoleta, pero nakikita nyo naman yung pagiging transparent ni Kong Marcoleta. 'Di ba? Congressman. Pero hindi siya umaayon sa kung ano man ang nagiging desisyon ng mga kasama niya. 'Di ba? Hindi siya pumapabor o kinakampihan niya yung mga yon. Kasi nakikita niya nga na merong maling nangyayari, merong hindi tama. Hindi naman siya magsasalita ng ganyan kung may tama siyang nakikita at si VP Sara ang lumalabas na mali. Kahit sa taong bayan, walang nakikita ang taong bayan na mali sa ginagawa ni VP Sara. 'Di ba? Kasi ang problema sa inyo, lahat ng gustong isulong ni VP Sara na hinihingi ng budget sa inyo, ang iniisip, ang gusto nyong itatak sa isip ng mga tao, kukurakutin lang ni VP Sara. Pero ang totoo noon, natatakot kayo na baka bumango ang pangalan ni Sara Duterte at lalong mahalin siya ng mga tao, lalong mapalapit siya sa mga tao. Dahil alam nyo sa mga sarili nyo, na solid yung mga tao na sumusuporta sa kanya. Na kahit ano ang ibinabato nyo sa kanya, ay nandiyadyaan pa rin siya. Sinusuportahan pa rin ng mga tao. Parang sinasabi nyo sa sarili nyo, lahat ginagawa na natin pero hindi pa rin nawawala yung mga tao sa tabi ni Sara Duterte. Ano ba ang gagawin namin? Oh my goodness! Diba? Parang ganun. Nai-stress kayo sa kakaisip, nai-stress kayo sa gagawin nyo kung ano. Lahat na lang ng pwede niyang ikabagsak ay gagawin. 'Di ba? Nasasayang lang yung panahon at oras nyo. Yung term, nasasayang lang din. 'Di ba? Yung mga programa ni VP Sara na gusto niyang ipatupad ay alam natin na makakatulong sa taong bayan. 'Di ba? Pero natatakot kayo. Natatakot kayo na masapawan. 'Di ba? Natatakot kayo na bigyan siya ng simpatsya. 'Di ba? Natatakot kayo na makabalik ang mga Duterte sa posisyon. Maging presidente siya. Dahil kung tutuusin sa 2028, wala akong nakikita na pwedeng itapat kay Sara Duterte kung siya ay magtatangkang tumakbo bilang presidente pero hindi pa siya nag-a-announce ng ganun. 'Di ba? No, kasi si Gadon naging bobo. Oy, bigla si Gadon kasi naging attack dog na ng mga Marcos Si Gadon. Si Gadon kasi tayo, bilib tayo dyan nung una, di ba? Talagang bakbak siya ng bakbak. pero ngayon, dismayado na ako. Di ba? Pero I really admire Marcoleta kasi si ever Marcoleta, since naman, kita nyo naman sa Uniteam, di ba? Nag-Uniteam siya, pero hindi pa rin nagbabago. Kahit sabihin nyo doon siya galing ganito, pwede naman siya kumampi kay PBBM, pwede siyang kumampi sa mga kongreso. Pero pinapaboran niya kung ano yung nakikita niyang tama sa sarili niya. Yun ang maganda. Si Marcoleta, saludo at idol ko yan talaga Ako din, idol ko nasa Duterte siya. And tama yung sinasabi ni Marcoleta at yan din ang naoobserbahan ko. Vice President siya ng Pilipinas. Pero kung umasta itong mga buwaya na to, kung umasta itong ibang mga kongresista, gusto talaga nila lapain si VP Inday. Batikusin, tanungin ng kung ano-ano, ipahiya for short. Yun nga lang nangyayari, hindi napapahiya Sila yung napapahiya 'di ba? Yung todo effort na ginagawa nila, walang nangyayari.
Yung about sa confidential fund, 2025 fund, yung pag-uusapan, confidential fund, kailangan idiin ka namin. Wala. Useless. Ngayon, kung meron na namang ibabato kay VP Sara, malamang ko magiging useless na naman. Diba? Hindi naman tanga si VP Sara. Hindi naman siya ob-ob. Diba? Kung siya ay haharap doon na hindi siya handa. Diba? At saka isa pa, kung malinis ang intensyon mo, kung ikaw yung tao na malinis ang intensyon mo sa taong bayan, wala kang dapat ikatakot. Yun ang totoo ron. Masasagot mo lahat ng tanong. Malalabanan mo lahat ng akusasyon na sinasabi sa'yo kung alam mo sa sarili mo na malinis ka, na wala kang ginagawang masama at hindi mo inaagrabyado ang taong bayan. Diba? Kaya si VP Sara ay ganun. Nakikita natin dahil alam natin na syempre nagbibigay ng lakas ng loob sa kanya yung pagsuporta ng mga tao sa kanya. Hoy! Vice President yan ng Pilipinas! Kayong mga buhaya kayo, ha? Ilang thousand lang naman ang bumoto sa inyong... Ayon, syempre natunghayan natin ang video na nagmula kay Kong Marcoleta at syempre si Mr. Real Talker. Ayan, no? Maiksing video lang pero napakaganda. Diba mga katunay? Ayan, nagsalita na si Kong Marcoleta. So kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.